nagagalak na muli po kayo makasama sa ating pag-aaral sa ating online Bible study. Salamat po sa buhay. Nag-feedback ka, Kuya. Okay po. Feedback pa ka rin, Kuya. Okay po, salamat po sa buhay ng bawat isa at samahan niyo po ako sa ating maikling pagpapanalangin, sa ating paunang pagpapanalangin para po sa pagpapala ng Diyos sa ating gawain. Palakpakan po natin ating Diyos. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na ngayon, at magpakailanman, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Unang-una, O God, we thank you, O God, sa buhay ng bawat isa, O God. We thank you, O God, sa inyong pagpapala sa amin, sa inyong kaligtasan sa amin, sa inyong provision sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, O God, kayo po, O God, ang patuloy po nagbibigay ng habag. Kayo po ang patuloy po nagbibigay ng kaligtasan at biyaya sa amin, O God. Thank you, O God, na muli kayo po, O God, ang patuloy na tumawag sa amin upang makipag-isa, O God, sa aming pag-aaral patungkol po sa sino ang banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng tamang kaalaman patungkol po, O God, sa inyong salita, patungkol po, O God, sa banal na Espiritu. Bago ang lahat, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba. We acknowledge, O God, na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na matuwid. Kayo din po ang Diyos na magpapatawad. Kaya't mga kapatid, saglit tayong manahimik. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos, sa ating Panginoon upang ang biyaya at habag niya ay patuloy makapangyari sa kabuuan ng ating gawain. Humingi tayo ng kapatawaran na nagmumula sa Kanya. Amen. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, salamat po, O God. We acknowledge, O God, at aming pong inaangkin, O God, inyong pong salita, O God, na kung kami nga po ay lalapit sa inyo, magpapakumbaba at hihingi ng pagpapatawad, kami nga po, O Diyos, ay inyong papatawarin, Panginoon, at itutuwid sa aming mga kalikuan, O God. At ito po, O God, ay aming inaangkin, Panginoon, na kami nga po ay inyong pinatawad na sa aming pagmamalabi, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, at binigyan niyo po kami, O God, ng pribilehiyo, O God, na makipag-isa sa inyo, O God, sa pamagitan ng pag-aral ng Bible Study online, Panginoon, sa panguna ng aming kapatid na si Kuya Dan, O God. Salamat, O God, sa kapatawaran, O God, na inyo pong binigay, ginawad sa bawat isa. Lord God, patuloy po namin inakin, O God, na at aming dalangin, O God, ang Santong Espiritu na siya po ang patuloy pong humipo sa puso ng bawat isa na mabuksan ang aming kaisipan, ang aming pandinig, ang aming pananaw, O God, spiritually, Panginoon, upang maunawaan po namin, O God, ang inyong pong kapahayagan sa gabi ito patungkol po sa sino po ba ang Santong Espiritu. Lord God, kinakailangan po namin, O God, ang basbas ng Santong Espiritu, ang kaliwanagan ng Santong Espiritu, O God, upang tuloy, O God, sa spiritual, O God, na inyong kapahayagan, O God, ito po ay aming pong maunawaan, Panginoon, sapagkat sa ganang aming isipan, O God, ito po ay hindi po namin kayang maarok, Panginoon. At Lord God, aming dalangin, O Diyos, na kayo po ang patuloy pong humipo sa bawat isa. Pangunahan niyo po aming pag-aaral, O God. Pagpalain niyo po, O God, ang aming pag-aaral at kami po ay patuloy po nagpapasalamat, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid, O God, na kasama po namin sa pag-aaral po sa gabi ito. Aming dalangin, O God, na tuloy, O God, ang pagpapala ito ay maging makabuluhan sa bawat isa, maging karagdagang kaalaman patungkol po sa Santong Espiritu, at maging karagdagang baitang, O God, sa aming paglago spiritually, na kami nga po ay patuloy pong mamuhay na angkinin. Kayo po ang Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Thank you, God, muli sa oras po ito at patuloy po namin dalangin, O God, ang inyong pakipag-isa at pagpapala sa gabing ito. Ito po aming dalangin na
may pasasalamat at pananalig sa pangalan ni Jesus at sa patuloy na pakipag-isa ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Amen po. Sige po, mag-run lang ako ng aking slide. Tapos mag-share lang ako ng slide ko. Ayan po. So nakikita na ba yung slide? Sige po, thumbs up lang pag nakita na. Sandali po kasi may naghahabol, hindi siya marunong mag-zoom. Dali po. Sige na po. Parang nahirapan siyang Sige po, yung ating pag-aaral, balikan natin ay kung sino yung banal na espiritu. Ito po ay recap lang muna. Recap muna sa ating pag-aaral. At sandali po. Sa ating introduction balikan ko lang ang nag-iisang katulong na iniwan ng Panginoong Hesus at pinangako at ng Ama sa kanyang mga anak, tayo yun mga Kristiyano, ay ang banal na espiritu. So pinangako siya sa atin ng ating Panginoong Hesus ng ating Diyos Ama, at siya po ang ating Panginoong Hesus ang nag-iwan ito. Sabi dito, bagaman ang Panginoong Hesus ay nagbayad sa ating kasalanan para sa ating kaligtasan, ito po ay pinamumuhay lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Sandali lang po. May naghahabol. Okay, sorry po kasi may mga naghahabol, mga bago sa Zoom. Sandali po Sandali po. Ayan na po. Ayan na. Ko lang. I-unmute ko lang po to. Sandali. Sige po. Nakapasok ka na, sis? Okay na. So, sa ating pag-aaral muli ay balikan natin yung pag-aaral natin sa banal na espiritu. Ang sa introduction natin, ang sinasabi diyan, ang nag-iwan po ng banal na espiritu para sa atin sa buhay Kristiyano ay ang ating Panginoong Hesus. Tapos po, ito po ay pinangako ng ating Panginoong Ama. Sabi dito, ang buhay Kristiyano ay mangyayari lamang na makapangyarihan ang buhay Kristiyano sa pamamagitan po ng banal na espiritu na siya po ang tutulong sa atin. Sabi dito sa 1:16:7-8, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan
sa pag-alis ko ay yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na aalis siya ay sa ikabubuti niyo. So ang pag-alis ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay mula sa mga patay ay sa ikakabubuti daw natin. Ang rason po ay sabi niya sapagkat hindi paparito ang patnubay. Ang patnubay dito ang sinasabi yung yung banal na espiritu. Pagdating niya ang ating patnubay, kung hindi ako aalis, sabi niya. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ang pagkilala at ipakilala kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Dali po, mag-unmute lang ako. Okay. So, ang trabaho ng banal na espiritu, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ay pagdating niya, ay papatunayan niya sa sanlibutan, sa lahat ng tao, maging sa hindi manampalataya, na ang pagkakilala natin sa kasalanan ay mali. At ipakilala niya kung ano yung matuwid at kung ano yung kahatulan. Of course, kung may mali, may tama. At kung may mali, mayroong kahatulan sa bandang huli yon sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. So, yun po ang trabaho ng banal na espiritu na ipaalam sa atin kung ano po yung kasalanan. Kasi may mga example tayo nung nakaraan na yung mga tao ay ang mga kasalanan ay hindi nila inaaring kasalanan. Dahil dito, pagsisikapin ng diablo na palabuin ang simpleng katotohanan tungkol sa banal na espiritu. So, yung trabaho naman ng diablo na para po hindi makapangyarihan ang buhay Kristiyano, ay papalabuin niya. Hindi niya ipakilala sa atin ng lubusan yung banal na espiritu. Ang bunga nito ay maaring ang iglesia, yung church, bunga ng kung hindi natin makilala ang banal na espiritu, ay hindi masyadong nagtuturo tungkol sa kanya. So may mga churches na hindi nagtuturo sa tungkol kung sino ang banal na espiritu at kung ano po ang trabaho niya. At kanyang ministeryo. Ministeryo ibig sabihin yung trabaho ng banal na espiritu. At maraming mga Kristiyano ang hindi naranasan ang katagumpayan ng pamumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. So ibig sabihin, kung hindi natin kilala yung banal na espiritu, at kung hindi natin kilala yung kanyang trabaho, hindi natin mararanasan ang katagumpayan bilang buhay Kristiyano. Yan po. So, sa patuloy na recap natin, sino ang banal na espiritu? Sabi dito, malinaw ang Biblia, ang kanyang kasagutan sa tanong na ito. So, marami pong yung kasagutan kung sino po ang banal na espiritu, pero sa ating pag-aaral, kukuha po tayo ng 3 kung sino po yung banal na espiritu. So, ang banal na espiritu, ang banal na espiritu ay Diyos. Ito po yung sinabi ni St. Paul, ni San Pablo. Sa 1 Corinthians 12:4-6, sabi niya, iba't ibang kaloob, sabi ibang kaloob na sabi natin kaloob ng gift na binigay sa atin ng banal na espiritu. At ang nabanggit natin sa mga gift na to, example natin, kung ano yung alam mo, yung pagtuturo, pag-preach, baging yung mga marami sa atin dito, halimbawa, nagtatrabaho ka sa loob ng bahay, kung ano po yung ginagawa mo sa loob ng bahay na gift mo yon, yung kakayanan mo, kaloob yun ng iyan po yung gagamitin ng banal na espiritu na bilang kaloob mo. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob nito. So sino po nagkakaloob ng mga Sino po nagbibigay ng mga kaloob na to? Yung banal na espiritu, siya po nagbibigay ng gift para po sa mga Kristiyano. Kaya po, sa nabanggit natin noong nakaraan, wala pong Kristiyano na walang gift. Lahat po sila ay may gift. Hindi pwedeng wala, Kasi po yung gift na yun ay gagamitin natin, mamaya malalaman natin kung saan natin gagamitin. Iba't ibang paraan ang paglilingkod dahil nga iba't ibang kaloob, iba't ibang gift, iba't ibang klase ang paglilingkod sa Diyos. Ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Ayan. Ang mga gift na yun na binigay ng banal na espiritu ay binigay sa atin para po paglilingkuran sino?
ang ating Panginoong Hesus. So hindi ka maaaring makapaglingkod ng makapangyarihan kung hindi mo po kilala ang banal na Espiritu at ano po ang kanyang trabaho. At kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo alam kung ano po yung gift na binigay sa iyo ng banal na Espiritu. Iba't ibang ang gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. So, yan po yung sinasabi ng 1 Corinthians 12:4-6. Dalawa lamang ang ipakakahulugan ng talatang ito. Ito po yung ibig sabihin ng dalawang interpretation. Ang ibig sabihin ng talatang ito, dalawa lang. Iisa ang persona na tinutukoy at isa ang tinatawag na espiritu. Ibig sabihin, ang may mga Kristiyano kasi na hindi naniwala sa Trinity, hindi sila naniwala sa Father, Son, and the Holy Spirit na tatlong persona. Ang sinasabi nila ay isang persona lang yun. Pero sa atin, sa paniniwala natin, ay tatlong persona po yon, yung Father, Son, and the Holy Spirit. At ito po yung, in general, ito po yung kalimitan ang pinapaniwalaan ng maraming mga Kristiyano. At yun din po ang pinapaniwalaan natin. Na ang banal na Espiritu ay Diyos siya, siya po isa sa mga persona ng ating Diyos. So, sa pagpapatuloy ng ating recap, sabi dito sa Matthew 28:19-20, ito po yung yung tinatawag na Great Commission. Ibig sabihin ito yung huling utos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo kung anong gagawin niya. Isa sa mga huling utos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ito po ang utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya't kayo'y humayo daw tayo, ibig sabihin, lumabas tayo ng ating bahay at ipamalita yung mabuting balita ng kaligtasan. Yun po ibig sabihin ng humayo. Gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Tayo mga Kristiyano, gawin daw natin alagad lahat ng tao sa lahat ng bansa. Katulad ng kung paano kayo na inabot, na invite kayo sa Bible study, kayo din po, yun din po yung gagawin nyo. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito makikita natin ang Espiritu Santo ay hinanay siya sa Diyos Ama at Diyos Anak. Ibig sabihin, sila po ay nagkakaisa. Sila po ay iisa. Hindi lang sila nagkakaisa, kundi sila po ay iisa. At turuan silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So kasama daw natin ating Panginoong Hesus habang tayo ay humahayo. So makikita natin dito na ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ay inaari siya, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagsasabi na nagkakaisa sila. Ibig sabihin nagkakaisa yung tatlong persona ng Diyos. So sa pagpapatuloy po ng ating recap, ikalawa, ang banal na Espiritu ay may isip at damdamin. So makikita natin na sa ating sa example natin nung nakaraan, mga fortune tellers, yung namatay na si Madam Auring, ang sa kanila ang Diyos daw ay isang puwersa lang. Isang espiritu daw ay isang puwersa lang. Pero dito makikita natin ang espiritu ay hindi siya puwersa. May isip siya at damdamin. Kasi po ang isang puwersa wala pong isip at damdamin. Sabi dito, taliwas sa pag-aakala ng marami na siya ay isang kapangyarihan o puwersa lamang ng Diyos, ang banal na espiritu ay isang persona na humingi ng paggalang at sa pagsasang-alang-alang. So yun po yung mga verses na napapatunan ng banal na espiritu ay isa siyang persona. Ang isa to po dito sinasabi sa Gawa 7:5-51, siya ay maaring labanan. Pwede mo siyang labanan, ang banal na espiritu. Pwede mo siyang tuksuhin. Ibig sabihin ng tuksuhin, pwede mo siyang i-test. Yun Ito po yung yung sinasabi. So recap na lang po ito At pagdulutan ng paghati. Ibig sabihin, pwede natin siyang palungkutin yung banal na espiritu. Kung siya isang pwersa lang, ang isang pwersa ay po hindi mo maaaring palungkutin,
siya pwedeng pasinungalingan kung ikaw ay magsisinungaling sa kanya, no? O ikaw ay nagsisinungaling sa kapwa mo Kristiyano, no? Ikaw ay nagsisinungaling ka sa banal na espiritu. At ang sabi niya, pwede mo siyang laitin, no? Pwede mo siyang hadlangan. Ang hadlangan, ibig sabihin, may pinapagawa yung banal na espiritu sa iyo, pero ayaw mong gawin. Halimbawa, example lang, gustong ng banal na espiritu na, example lang ito ha, na mag-aral ka ng salita ng Diyos, magbasa ka ng Bible, ayaw mo, yun, hinahadlangan mo siya. Inutusan ka niya, pero hinahadlangan mo siya. Ang palumbayin, kalintulad ito ng dulutan ng pighati. Pareho lang sila ng ibig sabihin. So, at marami pang ibang kakanyanan na matatagpuan lamang sa isang persona. So, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay hindi siya po pag narinig natin na isa siyang persa o isa siyang kapangyarihan lamang ng Diyos, hindi po totoo yun. Siya po ay isang persona. So, at pangatlo, at pagkatapos nito, mag-umpisa na tayo sa ating dito tayo nagtapos, no? Dito tayo nagtapos. So, sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin, matalakay natin kung sino ang banal na espiritu. Sabi dito, ang banal na espiritu ay kinakatawan ng Ama dito sa lupa. So, ibig sabihin, ang banal na espiritu, siya po yung representative ng ating Diyos Ama at Diyos Anak dito sa lupa. Wala pong binigay po ang ating Diyos Ama at Diyos Anak na representative kundi yung banal na espiritu. Ang pastor, yung pare, yung kung sino man ang mga leader, hindi po sila yung kinakatawan ng Diyos. No? Sila po ay tao lang. Ang kinakatawan ng Diyos Ama at Diyos Anak ay Diyos din. Iyon po yung katauhan ng banal na espiritu. Kaya po napaka-importante po na makilala natin ang banal na espiritu. So, sabi dito, Kuya Lito, pakibasa ko, Kuya Lito, ang nakalagay dyan. Wala kang mic, Kuya. Wala nang ibang tagapagpaganap ang Diyos dito sa lupa ng kanyang gawain kundi ang banal na espiritu. Siya ang pinangako ng Ama ayon sa Gawa 1:4 hanggang 5 at ang sugo ng anak. Makikita naman sa Juan 16:7. Siya ang naglilinis, nagbibigay ng bagong buhay at nagpapabanal sa atin sa magitan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ayon sa Tito 3:5 hanggang 7. Kaya nga maliban sa ang tao ay maisilang sa espiritu ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Ayon po sa Juan 3:5. Ano kaya tuloy? Sige lang dyan pala, Kuya. So makikita natin dito na yung kung paano po nire-represent ng banal na espiritu ang ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, walang ibang tagapaganap ang Diyos dito sa lupa sa kanyang gawain. So lahat ng gawain na spiritual, ang magtutulong sa atin ay ang banal na espiritu. Sabi doon, siya po ang pangako ng Diyos Ama. Nabasa na natin yun noon. Basahin natin uli. At palibhasa'y nakikipagpulong sa kanila at ipinaggutos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem. So inutusan po ng ating Panginoong Hesus ang mga alagad niya na huwag silang umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Makikita natin ang ating Panginoong Hesus nagsasalita, ang pinangako ng Diyos Ama, yung banal na espiritu, na sinasabi niyang naririnig niyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo sa tubig, tatapwat kayo'y bautismuhan sa espiritu na di na malalaunan. So ang magbabautismo sa atin sa espiritu ay yung banal na espiritu. So siya po yung sugo ng Diyos Ama sa atin, no? At sabi diyan, siya pong pangako ng Diyos Ama
at sugo ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa John 16:7, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mangangaliw, ibig sabihin, ang mangangaliw, ibig sabihin, tagapag, natin, tulong sa atin, ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako yayaon, siya ay susuguin ko sa inyo. So makikita natin dito na ang ating Panginoong Hesus ang sumugo sa Espiritu Santo. So makikita natin nagkaisa ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Sabi pa dito, siya ang naglilinis, nagbibigay bagong buhay, nagpapabanal sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bagamat nabanggit natin kanina na ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan, siya po ang banal na Espiritu, siya po ang yung dahilan para po tayo ay nagiging born again. At sa pamamagitan niya, tayo ay pinapabanal niya. Ito po yung sinasabi ng Tito 3:5-7. Sabi diyan, sa verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginagawa natin sarili. So ang ginagawa natin ng mga mabubuti ay hindi po nagpapabanal sa atin yan. Kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So ang pagbabago natin, yung na-born again tayo dahil po sa banal na Espiritu. No? Ang intindihin natin mabuti, ang ating Diyos Amang namatay para sa ating kasalanan, ngunit na-born again tayo dahil po sa banal na Espiritu. Ang kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating tagapagligtas. Nakikita natin tagapagligtas natin ng ating Panginoong Hesus. Pero na born again tayo dahil sa banal na Espiritu. Upang sa pagkaaring ganap sa atin, ibig sabihin ng ganap, ibig sabihin ng yung magiging holy tayo, maging holy. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So balik tayo dito. So at sabi dito dito sa John 3:5, subagyot sa Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo ipinanganak sa tubig at espiritu, yan ibig sabihin pinanganak tayo muli sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag hindi tayo na born again ang ating espiritu sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, malinaw ba yon? Bago tayo magpatuloy? May tanong? Kuya Dennis, may nais kang idagdag? So, wala. Pag wala, okay lang. Ate Mimi, pwede ka Ate Mimi, magbasa? Kuya, pwede pong makinig lang ako kasi homework sige po. dalawa. Ganun ba? Opo. Sige po. Homework pala yung mga anak ni Ate Mimi. Si Ate Sara, pwede ka Ate Sara, pwede ka magbasa? Nakikita mo ba ate? Ito. Sino pwede magbasa pa? Si Kuya Dennis, ikaw na magbasa, Kuya Dennis. Saan ba, Kuya? Ay, hindi. Ito po. Ito po. Ang pagwawalang bahala. Ang pagwawalang bahala sa gawain ng Espiritu ay pagwawalang bahala sa gawain ng Diyos. Ito ang kapahamakan ng napakaraming mga tao. Ito rin naman ang dapat kilalanin ng bawat Kristiyano upang lubusan nilang matamasa ang katagumpayan ng buhay Kristo. Kay Kristo. So, ibig sabihin, pag binawalang bahala natin ang banal na Espiritu, ibig sabihin, pag binawalang bahala natin siya, hindi natin kinikilala ang kanyang ang kanyang persona, at hindi natin kinikilala ang kanyang mga gawain. Yun ang ibig sabihin ng dalawang binawalang bahala natin siya.
Ibig sabihin, kung tayo ay Kristiyano, dapat alamin natin po kung ano po ang gawain ng banal na Espiritu para po natin siya makilala. Yun po. Magbasa po tayo ng Bible. Ayun, ibig sabihin. Sabi dito, sino ang banal na Espiritu? Siya ay Diyos, ang ikatatlong persona sa Trinidad ng Diyos. Hindi siya ang Ama o ang Anak, bagaman siya at ang dalawa ay iisa. So ang naniniwala tayo na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay tatlong separate na persona, pero silang tatlo ay iisa. Hindi lang po sila iisa, sila po ay nagkakaisa. Siya ay isang persona na may diwa at damdamin, na maisip siya, no? Diwa at damdamin, na dapat igalang at isang-alang ng bawat tao o ibig sabihin ng bawat Kristiyano. Siya ang isinugo ng tagapagganap sa lahat ng plano ng Diyos para sa tao. So lahat po ng plano ng Diyos Ama para sa atin at ng ating Panginoong Hesus. Ang tagapagganap noon ay wala nang iba kundi yung banal na Espiritu. So dapat natin siyang talagang kilalanin. So ito po yung persona na ng banal na Espiritu. Ito naman po yung mga gawain ng banal na Espiritu. So dalawa dapat natin matandaan kilalanin ang banal na Espiritu at kilalanin ang kanyang mga gawain. So dito na tayo. Kuya Dennis, pakibasa Kuya Dennis. Okay po. Ano ang gawain ng banal na Espiritu? Gaano ba kahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ang gawa ng banal na Espiritu? Maaari bang magpatuloy ang mananampalataya nang wala sa pangunguna ng banal na Espiritu? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Una, ang pagsisilang na muli sa kaharian ng Diyos. Siya ang naglulunsad ng mga tao sa bagong buhay nila kay Kristo. Sabi nga ng Panginoon. Tuloy kuya. Apa, diretso okay. Sinasabi ko sa inyo, maliban na tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang espiritu ay espiritu. Sa John 3:5-6. Amen po. So, makikita natin dito ang isa sa mga gawain ng banal na Espiritu na banggit na natin kanina na ang tanong diyan, maaari bang magpatuloy ang isang Kristiyano o yung isang manampalataya walay sa pangunguna ng banal na Espiritu? Of course, ang sagot diyan ay hindi pwedeng mamuhay ang isang Kristiyano na hiwalay sa banal na Espiritu. No? Kasi po, kung ang namumuhay sa na tao ay hiwalay sa banal na Espiritu, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun, hindi po siya na born again. Hindi po siya pinanganak muli. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. No? Na maliban na ang tao ay ipinanganak muli sa tubig at Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sabi diyan, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ibig sabihin, halimbawa, ang mag-asawa, nagtalik sila, parehong silang may laman. Di ba? Ang asawa at ang asawang lalaki at asawang babae. Ang pinanganak nun, ang baby, ay laman din. Yun ang ibig sabihin nun. Ang pinanganak sa laman ay laman. Flesh. Ang ating espiritu naman, napatay, pag pinanganak siya, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Capital letter E, tapos small letter E yan, isa. So, ibig sabihin, kailangan natin yung banal na espiritu para po ma-born again, para po ipanganak muli tayo sa espiritu. Kasi po, nung nakakaraang pag-aaral natin na nalaman natin na nung pinanganak tayo, ang ating espiritu ay patay dahil po sa ating sa ating likas na na katayuan sa harapan ng Diyos. So, na maliwanag diyan sinasabi na ang pagsisilang muli o ang agent po sa ating na tayo ay pinanganak muli, tayo ay na born again ay ang banal na espiritu. Tapos ikalawa ang gawain ng banal na espiritu, hindi lang po siya yung dahilan para po tayo ay naging Kristiyano. Ang ikalawa, sa paggabay sa mga Kristiyano. So, wala na pong ibang na magagabay po sa atin. Although po yung mga kapatid natin, kapwa natin Kristiyano po ay maaring gamitin ng banal na espiritu para po gabayan po tayo. Ibig sabihin,
ang mga kapwa Kristiyano na nagabay-gabay sa atin, nagtuturo sa atin, ay sila po ay ginagamit lang po ng banal na espiritu para po gabayan po tayo. Katulad na yun ng pagpaaral. Halimbawa, ako ay nagtuturo. At ako po ay wala akong kinalaman doon sa paggagabay sa inyo. Ang may gawa noon ay ang banal na espiritu. Ako po ay ginagamit lang niya. Kung sino man din yung taong maggagabay sa inyo. Ang tawag sa espiritu ay parakleto. Ang parakleto ibig sabihin ay yan po yung Greek po ng ibig sabihin ay nasa tabi. Ibig sabihin ang banal na espiritu ay nasa tabi lang natin, hindi siya humiwalay sa atin. Kasi nga po gagabayan niya tayo. Siya po ay nasa tabi lang. Sabi po sa sa John 14:26, ngunit ang tagapagtanggol, yun ang tagapagtanggol natin, yung banal na espiritu. Ang Espiritu Santo ay isinugo ng Ama sa pangalan ko at siyang magtuturo sa inyong lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. So, yung yung tagapagtanggol natin ay ang banal na espiritu. Ang tagapagturo natin, yung banal na espiritu. Hindi po ako 'yon. Ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin. At nagpaalala sa atin ng mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay ang banal na espiritu din 'yon. In top of our conscience ay Sandali po. May bisita po. Sandali lang po. Sarado ko lang pintuan. Pasensya na po. May dumating na bisita. So, yun pong tagatapagtanggol natin ang banal na espiritu. Siya po ay tagapagturo at nagpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, hindi itinakda ng Diyos na iniligtas ang tao pagkatapos ay iwan na lang lamang. So, nung niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus, hindi niya tayo iniwan na pagkatapos iligtas tayo ay iniwan na lang basta-basta. Kundi iniwan niya ang kanyang banal na espiritu. Ang kanyang pinagkaloob ng ang espiritu na makakasama niya habang buhay. So makakasama natin ang banal na espiritu habang po tayo ay nabubuhay. Siya ang nagpapagaling, no? Tingnan natin 'yan kung ibig sabihin kung mayroon tayong sakit, pag humingi tayo ng kagalingan sa ating Diyos Ama, ang nagpapagaling sa atin ay ang banal na espiritu. Hindi lang po sa spiritual na bagay, kundi sa physical na mga bagay din. Ngunit sabi dito, kung ang espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay tumira sa inyo, so ang bumuhay muli sa sa ating Panginoong Hesus ay ang banal na espiritu. Ang bumuhay na muli kay Kristo Jesus sa mga patay ay nagbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. So, ang binigay ng banal na espiritu sa atin, hindi lang po physical na kagalingan, bagkus yung spiritual na kagalingan. Siya pong nagpapagaling sa atin. Siya pong nagbibigay ng kaloob, yung mga gift natin. So, medyo mahaba to yung verses na to, pero hindi ko nababasahin. Titingnan lang natin kung ano po yung mga gift na binigay ng banal na espiritu. Sabi diyan at iba't ibang kaloob, no? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay. Ang ilan sa mga mga gift ng banal na espiritu, siya po ay karunungan, no? Siya po nagbibigay ng karunungan, ng wisdom. Siya po nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating knowledge. Siya po ay nagbibigay ng malakas na panampalataya sa atin, ang banal na espiritu. Siya po ay nagpapagaling, makikita natin diyan. Ano pa bang mga kaloob ng Siya po ay nagbibigay ng iba't ibang wika. Ibig sabihin yung mga speaking in tongues, hindi natin topic 'yon. Hindi ko na-explain kung ano yung speaking in tongues.
Kung may narinig kayo na sa mga Kristiyano nag-iiba yung nila salita nila, nag-i-speaking in tongues sila. So yan po, marami pong kaloob yung yung banal na espiritu. Ibig sabihin, ang mga kaloob nito ay ginagamit natin para po pagsilbihan po ang ating Panginoong Hesus. Wala pong kaloob po na ipagkakalooban sa atin ng banal na espiritu na para po sa ating pansarili lamang. Kaya po, kung kayo ay may gift, ang lahat po ng gift na andyan sa inyo ngayon, ay hindi po para sa inyo lang yan. Para po sa ikalalago po ng ating buhay Kristiyano sa pamamagitan po ng paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. Yun po ang purpose ng gift para paglingkuran higit sa lahat ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa na lang po ang ating mga sarili. So sabi diyan, siya po yung nangunguna sa mga gawain. Ibig sabihin, siya po yung nangunguna sa church. Lahat po ng mga gawain sa loob ng church, siya po yung nangunguna. Sabi diyan sa Acts 11:12, at inutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila at na huwag magtangi. At nagsisama naman sa akin itong 6 na kapatid at nagsipasok kami sa bahay ng lalaking yaon. So makikita natin dito yung ang inutosan dito yung si Peter, na siya po ay na sumama sa ay sundin ang inutos ng banal na espiritu sa kanya, at may kasama pa siyang 6 na mga kapatid. Ibig sabihin, kung ano po ang inutos ng banal na espiritu sa kanila, sila po ay sumusunod. Ganun din po sa loob ng church, kung ano po inutos ng banal na espiritu, iyon po yung yung sinusunod natin. Ang pastor po o yung pare o naman kinabibilangan na natin na church, sila po ay hindi talaga po yung yung nag-uutos. Sila po ay ginagamit lamang po ng banal na espiritu para po ipaganap ang kanyang inuutos. Kaya po yung napakahalaga po na maunawaan natin yan, na ang tagapanguna po sa loob ng church ay hindi po ang tao, kundi ang banal na espiritu. Siya pong tagapagganap. Siya po ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Ibig sabihin, siya po ang tumutulong sa atin para po lubusan natin makilala ang ating Panginoong Hesus. Hindi po yung Bible study leader ang ang tumutulong para po pakilala ang ating Panginoong Hesus. Ang tumutulong sa atin po ay ang banal na espiritu. Sabi diyan, datapwat pagparito ng mga liw ay yung banal na espiritu na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ayan, nagpapatotoo ang banal na espiritu sa tungkol sa ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin, pag nagba-Bible study tayo, mayroon tayong nalalaman tungkol sa ating Panginoong Hesus, ang nagtuturo sa atin noon, ang nagpapatotoo noon, ay ang banal na espiritu, no? Walang kinalaman po doon ng mga tao. Kasama na ako doon. So, siya po ang nagpaalala. Nabasa natin to sa John 14:6-7. Siya po ang nagbibigay ng tagumpay, no? Ang buhay Kristiyano po ay ang banal na espiritu ang nagbibigay ng tagumpay. Mababasa natin sa Romans 8:1-11. Napakahaba, pero hindi na natin babasahin, no? Ang gusto ko lang bigyan ng point dito, ito po yung sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng banal ng espiritu na buhay na kay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ibig sabihin, ang 10 Commandments kasi ay pinalaya na tayo dun sa 10 Commandments. Ang ibig sabihin ang kautusan kasi ng 10 Commandments, halimbawa, ibig sabihin, thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not, kung ang 10, ang 10 na yun, ay, yun po ay sinusunod pa rin natin. Yun po yung kautusan na sinasabi. Pinalaya na tayo sa kautusan kasi po, lahat po ng kautusan ay pinulfill na po ng ating Panginoong Hesus yun sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. At nagbibigay tagumpay noon sa
buhay ng ating Panginoong Hesus, maisingit ko lang, wala po sa pag-aaral natin, ay ang banal na Espiritu. Ang ating Panginoong Hesus po, bagamat siya ay Diyos, nung pumarito siya po sa lupa, hindi niya po ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Kaya po makikita natin, mababasa natin sa Bible na siya po ay nananalangin. Nagtatagumpay ang ating Panginoong Hesus dahil po sa banal na Espiritu. At tayo din naman ay magtatagumpay dahil po sa banal na Espiritu. Isa pa po ng gawain ng banal na Espiritu, siya po ay tumutulong sa ating panalangin. Sabi dito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik at hindi na isasaysay sa pananalita. So makikita natin dito na kahit sa mga prayers natin, no, kuminsan mga Kristiyano, ang prayers natin ay mga very selfish na prayer, no? Pang sarili lang. Pero iyon po yung ating sinasabi na kahinaan natin, yung mga selfish na prayer natin. Puro pakabig lang ang prayer natin, puro pang sarili lang. Pero ang banal na Espiritu, habang po tayo lumalago sa buhay Kristiyano, hindi lang po ang natin pinagpipray ang ating sarili, kundi nagpipray na tayo sa ibang tao, no? Sa hindi natin kamag-anak, hindi natin kaano-ano, no? Ibig sabihin, hindi talaga tayo marunong mag-pray, no, ng tama na ayon sa kalooban ng Diyos. Marunong tayong humingi, pero hindi tayo marunong humingi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang hiningi lang natin ayon sa kalooban natin. So, ibig sabihin, pag nagpipray tayo, na sa kalooban ng Diyos dapat, ay ang tumutulong sa atin doon ay yung banal na Espiritu. Na malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at ito yung ating ipanalangin. Sorry po. Nagkaano na po. Okay. So dito naman po sa Galatians 5:22-23, ito po yung gusto ko lang basahin sa English kasi napakaganda sa English. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit, ang bunga ng banal na Espiritu ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ibig sabihin, tingnan natin po iisa lang po ang bunga ng banal na Espiritu. Sabi diyan, fruit. No? Sa Tagalog nga, datapwat ang bunga ng Espiritu. Hindi niya sabing mga bunga, kundi bunga, isa lang ang bunga ng Espiritu. Ang bunga niya consists of 9. Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, ibig sabihin, habang tayo ay nakikinig sa ating sa banal na Espiritu, sa banal na Espiritu ng Diyos, ito po ang nagiging bunga ng ating buhay. Kung tayo po ay mainitin pang ulo, no? So, dapat pa tayong makinig sa banal na Espiritu. So, sabi dito, sa lahat ng mga ito, napakalinaw na imposible na magtagumpay na ang sinuman buhay Kristiyano na wala ang tulong ng banal na Espiritu. So, sabi diyan, imposible mamuhay ang isang Kristiyano walay sa banal na Espiritu. Kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay hindi namumuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ikaw po ay isang Kristiyanong talunan. Ayun po yon. So, kung nais natin managumpay bilang po isang Kristiyano, dapat po tayong makinig po sa banal na Espiritu. So, at ang dito po yung sa sa panghuli nating mga verses ito na po 'yon. So, nakita natin na ang ating Panginoong Hesus ay siya po ang nagligtas sa atin at sinugo niya yung banal na Espiritu na pinangako ng Diyos Ama. Ang tanong natin, paano natin tanggapin yung banal na Espiritu? Dapat kasi siya, tinatanggap siya, no? Ang banal na Espiritu ay pinangako ng Diyos at siya ay kailangan ng Kristiyano paano siya matanggap. So, paano siya matanggap?
Sabi dito, siya ay hinihingi sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. So siya ay hinihingi, no? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabi diyan, ipinangako siya ng Panginoon sa sinumang manampalataya at hindi masama ang Diyos na tatalikod sa kanyang pangako. Ito po yung sinasabi ng ng verse nito. Gusto ko lang basahin yung sa Luke kasi maganda yung sa Luke. Sabi dito, at alingmang ama sa inyo, yung mga ama daw. So kung sino yung mga ama sa atin, na kung humingi ang kaniyang anak ng isang tinapay ay bibigyan niya ng bato. So wala namang ng ama na pag humingi ang kaniyang anak ay ng tinapay bibigyan ng bato. O siyang isang isda at hindi isda ang ibibigay kundi ahas. At kung siya ay humingi ng itlog, kaniyang bibigyan siya ng alakdan. So wala man namang ng ama nagagawa nito. Pag humingi ng tinapay, bibigyan ng bato. Pag humingi ng isda, bibigyan ng ahas. Pag humingi ng itlog, ay bibigyan ng alakdan. Alakdan, ibig sabihin scorpion. Sabi ng ating Panginoong Hesus, kung kayo nga, bagaman masama, tayo yan ang sinasabihan ng ating Panginoong Hesus, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong anak. So tayo, kahit tayo masama ugali, hindi tayo perpekto, marunong tayo magbigay ng magagandang kaloob sa ating mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbigay ng Espiritu Santo nagsihingi sa kanya? So ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay hinihingi natin sa ating Diyos Ama. Ibibigay niya ito sa atin bilang isang kaloob para po siya po ang ating magiging parakleto natin siya, magiging tulong natin siya. Siya po yung lagi nating nasa tabi. So siya po ay una po, papanahingin ng Banal na Espiritu, siya po ay hiningi sa panalangin. Pangalawa, siya ay tinatanggap ng mga sumasampalataya. Ibig sabihin, pag hiningi natin siya, tatanggapin natin siya na may pananampalataya. Ito yung sinasabi ng Galatia 3:2. Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya. So, sabi diyan ni Paul, sabi niya, tinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu sa pamamagitan po ng gawa? O kaya sa pamamagitan po ng pananampalataya? Ang sagot diyan, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Yan po yung sinasabi ni Paul. At ang sabi pa diyan, ang pananampalataya ay dumating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po yung isa po sa favorite ko na verse. At maraming tao po na hindi po nakakaalam nito. Sabi sa Romans 10:17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi po ay dumarating to sa tao, hindi po sa hindi po sa gawa, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang lahat po ng klase ng pananampalataya ay dumarating po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po napaka-importante po tayo po mag-Bible study, Napaka-importante, Kaya nga po kahit po medyo tayo po ay nagtsatsaga sa ganito kasi po sa pagtuturo natin, kayo din po ay magtuturo later on. Ganun. So, hindi po sa gawa po, sa mabubuting gawa natin dumarating yung ang faith, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang bibigay nito sa atin ng kaliwanagan ay yung sa pakikinig natin ay ang Banal na Espiritu. Ano pa po? Ang pangatlo, siya po ay tinatanggap ng mga nagpapaubaya sa kanya. So, ibig sabihin, ito yung mga verses natin. Basahin ko lang dito sa Gawa 2:4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu at nagsisimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinakaloob ng
espiritu sa kanilang salitain. Nag-ano sila ng speaking in tongues. So hindi natin explain yung ano speaking in tongues. Ibig sabihin lang nagsalita sila ng ano ng iba't ibang wika. Pag niresist mo ang banal na espiritu, hindi mo siya matatanggap. Kailangan ikaw po ay nagpaubaya. Ang mga taong ito ay nag-speaking in tongues sila po dahil po sila ay nagpaubaya na ano po no, hayaan nila ang banal na espiritu na pumasok sa kanila, tinanggap nila at sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Yan po ang ibig sabihin yan. So paano tanggapin yung banal na espiritu? Siya po ay hiningi sa panalangin. Pangalawa, siya po ay tinatanggap sa pamamagitan ng panampalataya. At siya po ay tinatanggap at nagpapaubaya sa kanya yung mga tumatanggap. Ibig sabihin, hindi natin nire-resist yung banal na espiritu. So sa atin pong pag-recap natin, sino ang banal na espiritu? Una, ang banal na espiritu ay Diyos. Ang pangalawa, ang banal na espiritu ay may isip at damdamin. Ikatatlo, ang banal na espiritu ang kinatawan ng Ama at ng Anak dito sa lupa. So napaka-importante yung ang role ng banal na espiritu sa atin. Siya po ay Diyos. Tandaan natin yan. Ano ang gawain ng banal na espiritu? Una, marami siyang gawain pero dalawa lang po ang ating tinalakay. Ganun din naman doon sa kung sino ang banal na espiritu, tatlo lang ang ating tinalakay. Pero marami po yan. Una, ang gawain ng banal na espiritu, siya po ang agent ng pagkasilang muli sa kaharian ng Diyos. Tayo ay naging Kristiyano dahil po sa banal na espiritu. Tayo ay na-born again dahil po sa banal na espiritu. Ikalawa, siya po ang nagagabay sa mga Kristiyano. At paano natin tinatanggap yung banal na espiritu? Ang banal na espiritu ay hiningi sa pamamagitan ng panalangin. Siya po ay tinatanggap ng mga sumasampalataya sa Kanya. At siya po ay nagpapaubaya po ang mga sumasampalataya sa Kanya. Hayaan nila pong tanggapin, hindi nila nire-resist yung banal na espiritu. So yan po ating pag-aaral. At tayo po ay pag may question and answer tayo. May tanong ba? Paglilinaw? Kuya Lito, may irong kay dagdag, Kuya Dennis? Okay lang po, Kuya. Kung walang magtatanong, ako po magtatanong. O sige po. Magtatanong po ako tapos ako depende po sa sa screen po na nakikita ko, siya po yung tatanungin ko. At tanong, sino po ay yung iniwan ng katulong ng ating Panginoong Hesus sa atin? Si Sarah, pwede ka pa magsalita, Ate Sarah? Wala, naka-mute lahat. Si Ate Gina, pwede bang magsalita si Ate Gina? May nasa work pa rin. Sino po yung iniwan na sa atin nakatulong ng ating Panginoong Hesus at pinangako ng Diyos Ama? Sige po ate, ano po yan? Banal na espiritu po, Kuya. Apa. Apa. Ang pangalawang tanong, ang banal na espiritu ba ay isang puwersa o isang persona? Kasi nung nais sumagot? Persona po. Persona, Okay. Yeah. Apa. Tanong ko lang. Yung banal, yung po yung angel. Sabi kasi yung banal na espiritu nasa tabi po natin, di po ba? Apa. Yung angel po nasa bawat isa sa atin, sabi may angel. Yun po ba yun? May guardian angel yung sinasabi. Opo. Actually may wala namang sinasabi na ang tawag doon sa mga angels ay ministering angels. Yun nga ang sasabi natin, ministering angel o guardian angel. Pero hindi po, wala naman po sinasabi sa
Pero totoo 'yon na may may mga ministering angel. Pero ang ministering angel po ay ano po siya, ay hindi po siya laging nandiyan. Maaari po siyang suguin ng banal na espiritu na siya po ay tumutulong sa atin. Marami pong ng mga dokumentaryo na ganyan na kwento ko lang may isang dokumentaryo na na gusto ko lang ito po ay isang libro na binasa ko tungkol sa about ministering angels, about angels. Merong isang matandang babae doon sa US, nag-iisa siya sa bahay niya. Dahil po darating ng winter, pag dumating yung winter na, ay sigurado mafrusta doon sa loob ng bahay niya. Kasi may mga kahoy sila na ginagatong nila sa kanilang chip para doon sila po ay hindi malamigan. Dahil po siya hindi po dumating po taga tulong niya doon sa nagpe-pray siya ngayon na sana po may somebody na dumating na na magsisibak sa kanya ng kahoy. After ng prayer niya, may pumasok na isang malaking mama, hindi nagsasalita, akala niya magnanakaw. Tapos nung pumasok na sa kanya, tumingin lang sa kanya, at siya tumingin din, pero ang mamang ito may dalang kahoy. May dalang siyang kahoy. Tapos nilagay niya sa tabi ng ng kanilang yung parang chimney nila. Tapos lumabas, tapos bumalik uli. May dala namang kahoy. Hanggang pabalik-balik na po yung kahoy. Dumami na po yung kahoy niya. Hanggang enough na puro yung winter niya na hindi na siya lalamigin. Nung nung paalis na yung tao, ang babae niya itong matanda, tinanong niya sa isip niya yung taong ito, sabi niya, ikaw ba ay isang guardian angel? Tinanong niya. Sa isip niya lang yun Tapos, nung tinanong niya, nag-smile yung tao at ngumiti siya at tumango ang ulo niya. Nasabi niyang, ako nga yon, guardian angel. So, yun po yun yung okay lang po yon ang tanong na yan. Pero po tandaan natin, yung talaga po ang guardian angel ay hindi po Diyos. No? Hindi siya Diyos. Ang ating ang guardian angel is a creation din po sa ng Lord, ng ating Diyos Ama. So napaka-importante po na lagi po tayo nakatuon doon sa Diyos mismo. Kahit po sa sa pagtuturo natin ng ganito, pag may mali akong naituro, pananagutan ko 'yon. At kailangan din itatanungin niyo, kaya may question and answer tayo para po sa ganitong paglilinaw. At maitama natin ng kung may mga maling na banggit. Yun po yun. May mga ministering angels pero hindi lagi sila sa atin. So, ang isa pang tanong, ano po yung mga palatandaan ng banal na espiritu ay isang persona? Ano po mga palatandaan? Na isa siyang persona, hindi siya isang puwersa. Marami yun, Sino maaaring gustong sumagot? Ano po mga palatandaan natin na siya ay isang persona, na hindi siya po isang force, Siya pwedeng palungkutin, pwedeng pigatiin, pwedeng labanan. Yan po mga may damdamin, kuya. May damdamin siya. May isip siya. Ayun. Yan po ang mga ang palatandaan ng banal na espiritu ay isang persona, hindi po siya puwersa. So may tanong pa ba? Ang isa pang tanong maaari ba bang mamuhay na matagumpay ang isang Kristiyano walay sa banal na espiritu? Anong sagot doon? Oo, hindi. Obvious ang sagot, Hindi tayong maaaring mamuhay na matagumpay walay sa banal na espiritu. Sino po may tanong? Si Ate Joanne po. May tanong ka po, Ate Joanne? Wala po, kuya. Ate Gina, mayroon ka pang dagdag na katanungan? Wala na po. So, ayun po. So po na I hope na na maging na malinaw sa atin yung ang persona at gawain po ng banal na espiritu sa atin.
So pag wala na po, ang gagawin natin para po may application tayo sa ating pinag-aralan, magbasa po tayo ng Bible at kikilalanin natin po ang yung Banal na Espiritu kung ano po ang kanyang gawain bilang Kristiyano. Isa po sa mga gawain ng inuutos ng Banal na Espiritu ay ito po 'yon, yung pag-aral ng salita ng Diyos. Ito po 'yon. At sooner or later sa ating pag-aaral, matatalakay natin marami tayong matatalakay tungkol po sa mga gawain ng Banal na Espiritu. Sa natin 'yon sa mga susunod na pag-aaral po. Makikita natin po kung saan po lumulugar yung Banal na Espiritu sa ating buhay Kristiyano. Sige, pag wala na po, wala na bang tanong, Ate Shally? Thank you po sa first time po ni Ate Shally. Si Kuya Jay, sa trabaho. Thank you din po, Kuya Jay. Si Ate Gina, thank you po. Sige po, pag wala na pong katanungan, sige po, Kuya Dennis, paki-close na lang po. Sige po mga kapatid, tayo po ay magsara sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na banal, na tapat at dakila sa amin, ang aming Diyos na walang katulad, ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay, ng kalakasan, ng kagalingan, ang lahat ng mabubuting bagay ay isa lamang po nagmumula, Panginoon. Lord God, muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa gabay ng Santong Espiritu, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa Amen. gabing ito na kami po ay muli ay pinagsama-sama mo, Panginoon, sa pamamagitan ng online Bible study. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na binigyan mo ng oras, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat at patuloy kang nagpapakilala sa amin. Salamat at sa gabing ito na ang Santong Espiritu ay amin pong nakikilala at siya po ay aming natanggap sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat sa Santong Espiritu na siyang aming gabay, na siyang nagtuturo sa amin, Panginoon, at siyang nagpapalakas sa amin sa aming pananampalataya. Lord God, muli salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa gabing ito ay patnalangin ko po ang pagpapala ay patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa, ang kaligtasan at kalakasan, anuman pong aspeto ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na naririto ay ikaw po ang magpala at Panginoon. Lord God, muli dalangin po namin na sa iba po naming mga kasama, Panginoon, sa gabing ito na hindi po available, Lord, dalangin po namin na sa mga susunod na weeks, Panginoon, ay makasama po namin sila. Ikaw po, Lord, ang humipo ng kanilang mga puso. Ikaw po ang mag-ayos ng kanilang mga oras, Panginoon, na sila po ay makasama namin. Lord God, sa gabing ito, patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo ang buhay ni Kuya Dan, na siya pong patuloy mong ginagamit para sa gawaing ito, na siyang pong nagtuturo, Panginoon. Lord God, salamat dahil ikaw ang kumikilos sa buhay ni Kuya Dan. Patuloy ka pong mangusap sa kanya. Patuloy siyang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon, para ito po ay maibahagi namin sa mga kapatid namin, Panginoon, na naririto sa grupong ito. Lord God, muli sa gabing ito, dalangin po namin na bigyan mo po kami ng maayos na kapahingahan at sa araw ng bukas, bagong biyaya at habag ang ipagkaloob mo sa amin. Muli ito po aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesucristo at sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Thank you po mga kapatid, mga ate, kuya, si Ate Gina. Thank you po Ate Shelly, Ate Mimi, Ate Joanne, Kuya Gio, maging si Ate Kuya Jay na nasa trabaho. Thank you po sa mga oras ninyo. God bless po. God bless. Thank you po. Good Thank night you po mga kapatid.